ebidensya kayo? Bakit hindi ninyo kasuhan sa korte? Ang mahirap sa mga bumabatikos, wala namang matibay na batayan, puro akusa lamang sa pamilya Duterte. Sa isang pambihirang pagkakataon, tila namulot raw ng kahihiyan on national TV ang ACT-Teacher Party List representative na si Franz Castro maging ang human rights defender at lawyer na si Attorney Conti matapos silang masupalpa ng former Presidential Legal Counsel at veteran abogado de Campanilla na si Attorney Salvador Panelo na puro daldal lamang raw ang mga kongresista at mga di mo'y nagpakilalang biktima ng extrajudicial killing, ngunit ni isa sa kanila walang lakas loob na nagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Sa nasabing viral video, pinangaralan ni Attorney Salvador Panelo on national TV ang representative na si Franz Castro maging ang controversial lawyer na si Attorney Conti na siyang pinagpipilitan na tila maipapakulong raw ng mga biktima ng EJK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at ayon naman kay Franz Castro, mananagot raw si Vice President Sara Duterte sa kanyang pangloloko sa maraming Pilipino. Ngunit isang simpleng sagot at maikling katanungan lamang ang ibinigay ni Panelo sa lahat ng mga bumabatikos sa pamilya ng dating Pangulo. Kung may sapat silang ebidensya, magpunta sila sa korte. Hindi yung puro propaganda ang ipinakakalat laban sa mga Duterte. Tila napakatagal na raw na usapin ang ICC maging ang kaso ng impeachment laban kay Bibi Sara, ngunit bakit parang walang mga kongresistang gustong pumirma na mapatalsik ito sa pwesto dahil ba alam ng mga ito na imbentong kwento lamang ang mga kaso laban rito? Panoorin ang full video kung saan tila napahiya at halos lumubog sa kahihiyan ang ACT-Teacher Party List representative na si Franz Castro at ang nagpakilalang human right defender na si Attorney Conti nang pangaralan sila harap-harapan ng former legal counsel at veteran lawyer na si Attorney Salvador Panelo patungkol sa mga akusasyon nila hindi lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi maging kay Vice President Sara Duterte. Taong bayan, nabuo sina Castro at Attorney Conti sa social media. Panoorin ang full video. Tatlo na impeachment complaints. Kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari na parang peace, diba? Ito, direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa, doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya, ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA? Mali pang EDSA line O sinadya nila yun? Dahil kukunti na dati. So, please kasi ng EDSA parang laging nagvo-volunteer. Mas maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba? Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Iwasang Bonifacio. Kasi as you said, yung sa 31. Sa Luneta yun. Yung sa 31 sabi mo, di ba? Pro-impeachment. Pro-impeachment. Yung Luneta, anti-impeachment yun in support of Marcos Code. Kaya makikita kung dun saan ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, pero kung titignan niyo naman yung dumalo doon sa 13 for peace kasi, for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues. Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Reza. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi po pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC.
Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na ng mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag, and most importantly nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims, but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support yun, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong-buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot sa mga nangyaring patayan. With due respect, no, alam po ninyo, ever since sinasabi ko na yung posisyon ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga tipanong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, mag-demanda kayo, ang dami na nating dinidemanda, nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 Kaya nga sinabi ni Presidente Duterte, sige, mag-demanda na kayo sa inyo. Alam yung 30,000, bigyan mo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sino pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis ay 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Reza. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya na-confess na wala. Well, I just official record ng mga pulis ay 6,000 Ayan, naniwala sa'yo. Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Kiniyakap yung 30,000 hanggang ngayon. Maria Reza na sinasabi. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, 6,000. Where the hell did you get 6,000 yung record? Kaya naging connection with the performance of the judges. Kaya sinasabi namin every source. I-demanda nyo. Hindi ko pwede yung puro kalaman sa mga dati. Kaya ngayon wala kayong demanda. Sir, sige, the ICC. Sir, may 6,000. Tatlo. 6,000 yung record. Kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. Kaya sinasabi namin malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari na parang peace, ba? Ito direkto na talagang pagpapalagot kay Sara Duterte doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa EDSA? Malitang EDSA na yun O sinadya nila yun? Dahil kukunti na darating. So, please kasi ng EDSA. Parang laging nagvo-volunteer. Maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba? Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Iwasang Bonifacio. Kasi as you said, yung sa 31. Sa Luneta yun. Yung sa 31 sabi mo, di ba? Pro-impeachment. Pro-impeachment. Yung Luneta, anti-impeachment yun in support of Marcos Code. Kaya makikita kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, pero kung titignan nyo naman yung dumalo doon sa 13 for peace kasi, for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues.